Isa na naman pong magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, natapos na naman po ang buong maghapon na mainit at maingay. Kaya sa gabi lang po talaga tayo nakakabawi ng ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At nais ko po kayong anyayahan muli mga kaibigan sa pagbabasa po ng salita ng ating Diyos. Gabayan po tayo ng ating Panginoon sa gabing ito sa ating pagbabasa at patuloy po tayong samahan ng ating Panginoon at ng kanyang banal na Espiritu Santo upang maunawaan po natin ang binabasa nating salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko sa aklat po ni Job. Ayan po, excited po tayo dito sa aklat ni Job. Ano po? Kaya sisimulan ko na po mga kaibigan ang aklat ni Job. Dito po tayo sa panimula. Sabi po dito, ang aklat ni Job ay kasaysayan ng isang lalaking matuwid, gayon may dumanas ng katakot-takot na hirap, namatay na lahat ang kanyang anak, nalimas ang kayamanan at nagkaroon siya ng nakapandidiring sakit sa balat sa pamamagitan ng 3 ulit na pakikipag-usap. Ipinakikita ng mga akda kung paano tumugon si Job at ang kanyang mga kaibigan sa mga tiising ito. Sa bandang huli, napakita kay Job ang Diyos na ang pakikitungo sa sangkatauhan ay naging mahalagang bahagi ng pag-uusap. Ipinaliwanag ng mga kaibigan ni Job ang kanyang paghihirap ayon sa kinagisnang paniniwala ng mga na ang Diyos ay laging gumaganti sa mabuti at nagpaparusa sa masama. Kaya nangangahulugang si Job ay nagkasala, ngunit para kay Job hindi siya dapat patawan ng gayon kabigat na parusa sapagkat siya ay matuwid. Hindi niya naunawaan kung bakit mapapayagan ng Diyos na mangyari sa isang tulad niya ang gayong mga kahirapan. Kaya't buong tapang niyang hinamon ang Diyos. Hindi nanghina ang pananampalataya ni Job, gayon man ibig niyang siya'y ariing ganap sa harap ng Diyos at muling matamo ang kanyang karangalan bilang isang taong matuwid. Hindi sinagot ng Diyos ang mga tanong ni Job, subalit tinugon niya ito sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at karunungan. Sa gayon, buong kapakumbaba ang kinilala ni Job na ang Diyos ay marunong at dakila at pinagsisihan niya ang mabibigat na salitang nasabi niya. Sa dakong huli ay iniulat kung paano ibinalik ni Job sa dati niyang kalagayan. Ibayo ang naging kayamanan kaysa dati. Pinagsabihan ng Diyos ang mga kaibigan ni Job na di nila pagkaunawa sa mga nangyari. Tanging si Job ang nakadama at nakaunawa na ang Diyos ay nakahihigit kaysa paglalarawan sa kanya ng kinaugaliang relihiyon. Nilalaman. Paunang salita, chapter 1 verse 1, chapter 2 verse 13. Si Job at ang kanyang mga kaibigan, chapter 3 verse 1, chapter 31 verse 40. Letter A, ang pagdaing ni Job, chapter 3 verse 1 to 26. Letter B, ang unang pag-uusap, chapter 4 verse 1, chapter 14 verse 22. Letter K, ang pangalawang pag-uusap, chapter 15 verse 1, chapter 21 verse 34. Letter D, ang pangatlong pag-uusap, chapter 22 verse 1, chapter 27 verse 23. C, pagpuri sa karunungan, chapter 28 verse 1 hanggang verse 28. G, pangwakas na pahayag ni Job, chapter 29 verse 1, chapter 31 verse 40. Ang mga pangusap ni Elihu, chapter 32 verse 1, chapter 37 verse 24.
Ang Panginoon ay sumagot kay Job, chapter 38 verse 1, chapter 42 verse 6, pangwakas na salita, chapter 42 verse 7 hanggang 17. Chapter 1. Job, chapter 1. Sinubok ni Satanas si Job. May isang lalaking Job ang pangalan at nakatira sa lupain ng Uz. Mabuti siyang tao, malinis ang kanyang pamumuhay, may takot siya sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. 7 ang anak niyang lalaki at 3 ang babae. Marami siyang alila at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Ang tupa niya ay 7,000, 3,000 ang kamilyo, 1,000 ang baka at 500 ang inahing asno. Ang mga anak niyang lalaki ay haliling naghahanda sa kanilang bahay at tuwin ay inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang alinmang handaan, maagang nagbabangon si Job kinabukasan upang ipaghandog ang kanyang mga anak sa pagbabaka sakaling lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinatanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ulit ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig, malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, si Job kaya ay matatakot sa iyo nang walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo, gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik kung di kanya sumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Nalipol ang mga anak ni Job at naubos ang kanyang kayamanan. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabiyo. Kinuha po nila ang mga baka at asno, pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita nang may dumating pang isa. Sinabi nito kay Job, ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Umuugong pahalos ang salita nito'y may dumating na naman ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamilyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos makatatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh sa kabila ng mga pangyayaring ito. Hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi si Yahweh. Job chapter 2. Sinubok uli ni Satanas si Job. Muling humarap kay Yahweh ang mga anghel kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas,
nagparuot pa rito sa buong daigdig. Nasubok mo na ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Walang tutulad sa kanya sa daigdig, malinis ang pamumuhay. Mabuting tao, may takot sa akin at di gumagawa ng masama. Ipinapinsala ko na siya sa iyo nang walang dahilan, gayon may nanatiling tapat sa akin, sabi pa. Sumagot si Satanas, anumang bagay ay ibibigay ng tao. Huwag lamang siyang mamatay, subukin mong galawin ang kanyang katawan kung di kanya sumpain. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, ikaw na ang bahala sa kanya, huwag mo lang siyang papatayin. Umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Pinuntahan niya si Job at pinagsugat niya ang buong katawan nito, mula ulo hanggang talampakan. Nang magkagayon, si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at kinuskos niya ng bibingka ng palayok, ng bibinga ng palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang iyong Diyos nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Dinalaw si Job sa kanyang mga kaibigan. Ang kalagayan ni Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigang sina Eliphaz na Timanita, Bildad na Suhita, at Zophar na Amatita. Nag-usap silang tatlo upang dalawin si Job. Malayo pa sila'y nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, buong pagkahabag silang napaiyak. Pinunit nila ang kanilang kasuotan at nagbuhos ng abo sa ulo. Nakiumpok sila kay Job ng 7 araw at 7 gabi, ngunit di sila kumibo kaunti man pagkat nakita nila ang malaking hirap na tinitiis nito. Chapter 3. Ang mga daing ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi, hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Nabalot sana ng kadiliman ang araw na yaon, o Diyos, huwag nang alalahanin. Sana'y lubos ng malimot. Nanatili sana ako sa lambong ng kadiliman na balot ng ulap, hindi sinikatan ng araw. Sana'y nalagas ito sa tangkay ng panahon at hindi na napabilang sa aklat ng kasaysayan. Ang gabing yaoy ibilang sa wala, sampain ito ng mga salamangkero na nakapagpapabait ng mga dambuhala. Hindi na sana sumikat ang tala sa umaga, sana ang gabi hindi na naging umaga. Sumpain ang araw ng aking pagsilang na naghatid sa akin ng ganitong kahirapan. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya noong ako ay isilang niya? Bakit kaya ako ay pinaghili pa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na. Mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipo ng maraming pilak, o tulad ng mga sanggol na patay nang ipanganak. Yamang sa libingan wala nang gumagawa ng kasamaan at ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Doon pati ang mga bihag ay wala nang ligalig. Wala ang mga sigaw at utos na mabalasik. Ang mga aba at mga dakila ay sama-sama na roon. Wala nang alipin, wala na ring Panginoon. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang, at bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawahan? Bagkus hirap kabi-kabila ang nararanasan. Ang kinakain ko'y hirap at tiisin, ang aking inamoy mga daing na di mapigil, pagkat ang iniwasan ko ang siyang nangyari sa akin.
ang dumating sa buhay ko'y ayaw kong sapitin. Hindi ako matahimik at hindi mapalagay, di rin makatulog kahit na sandali lang. Ang unang sagutan, chapter 4. Sinabi ni Eliphaz na Temanita, huwag isusukal ng loob itong aking sasabihin. Di na ako makatiis, ako'y di na makapigil. Di ilang tao ang iyong napayuhan, daming nangangailangan ang iyong natulungan. Salita mo'y nagpalakas sa nanlulupaypay, sa mahina ang aral mo'y may dulot na katatagan. Bakit ngayong dumaranas ng matinding kahirapan ay tila ka nangihina? Waring ibig mabuwal, ikaw ay matapat at may takot sa Diyos, dapat sana'y manatiling matatag ang iyong loob. Isip-isipin mo sino tapat ang nasawi at sino ang matuwid na hindi niya pinandili. Ang nalalaman ko yaong gumawa ng kalikuan at naghasik ng kasamaan, ang ani ay kasawian. Kaya naman itong Diyos sa tindi ng kagalitan, sa bugso ng kanyang galit, silang lahat ay pinatay. Mga taong masasamay, parang liyong umuungol, ngunit sa harapan ng Diyos hindi sila makagalaw. Parang liyong walang makain, namamatay sila at ang mga anak nila'y nangangalat, nawawala. Minsan ako ay may naulinig, parang bulong na pumapasok sa aking pandinig. Parang ako'y nananaginip sa lilim ng hating gabi. Parang ako ay pinukaw, ginising na di mawari. Ako ay sinakmal ng takot na matindi, nanginginig ng nangangaykay ang buo kong sarili. Dumampi sa mukha ko ang malamig na amihan, balahibo ko'y nangalisag, ako ay kinilabutan. Sa wari ko'y may nakikita ako sa kadiliman, ngunit di ko mapagsino kahit ito ay pagmasdan. Maya-maya narinig ko ang isang tinig na marahan. Ang tao ba ay matuwid sa paningin ng Diyos? Sa harapan ng may lalang, malinis ba ang kanyang loob? Kung sa kanyang mga anghel di lubusang nagtiwala, sapagkat ang mga ito'y may pagkukulang ding nagawa, paano siya magtitiwala sa taong mula sa alabok tulad ng gamo-gamo? Ito ay marupok. Ang tao, buhay ngayon, mamaya aywan ko nga. Baka bangkay ng malamig, di pa alam nitong madla. Ang lahat ng taglay niya mapapara, mawawala, at siya ay mamamatay, wala pa ring pangunawa. Chapter 5. Dumaing ka kung ibig mo at tignan mo kung sasagot kahit na ang mga anghel o sinuman sa sinukob. Ang pagkabalisay pumapatay sa mangmang at walang kabuluhan yaong pagdaramdam. May mga taong mangmang, maunlad ang pamumuhay, ngunit biglang gumuho ang kanilang katatagan. Walang matakbuhan ang kanilang mga anak, binubugbog, ginahampas, ngunit walang nagliligtas. Ang kanilang ani kinakain ng iba kahit nasa tinikan. Inaagaw sa kanila, ninanasa ng mga hidhid ang kayamanan nila. Ang kahirapay di sa alabok, mula ni ang kapanglaway singaw sa lupa. Ang tao ay tiyak na daranas ng kahirapan kung paanong may alipato na galing sa apuyan. Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos at ang aking kalagayan sa Kanya idudulog. Ang ginagawa niya ay di kaagad malilirip, kababalaghang di mabilang, di maabot nitong isip. Siya ang nagbubuhos ng ulan sa buong daigdig, itong bukid, itong lupa ay Kanyang dinidilig. Ang nagpapakumbaba ay Kanyang itinataas at ang nalulungkot dinudulutan ng galak. Binibigo niya ang balak ng mga taong sukab, kaya anumang gawin nila ay kabiguan yaong wakas. Ang mga tusoy inihuhulog niya sa patibong, pakanan ng mga lilo ay di niya pinangayayabong. Lakad nila'y kadiliman, sa liwanag nitong araw, nag-aapuhap at nangangapa kahit katanghalian. Ngunit itong ulila ay Kanyang inililigtas, tulong niya ay laging laan sa mga mahihirap. Ang mga maralita binibigyan ng pag-asa, ngunit ang masasamay pinatatahimik niya.
Mapalad ang taong sinasaway nitong Diyos. Pagtutuwid niya sa iyo'y huwag isama ng iyong loob. Pagkat ang sinugatan niya ay kanyang pinagagaling, ang pinahirapan niya ay kanya ring inaaliw. Sa tuwi-tuwi na paningin niya ay nasa iyo, upang ikaw ay ingatan, laging handang sumaklulo. Sa panahon ng taggutom, di kanya babayaan, digmaan man ang dumating, hindi ka iiwan. Ika'y kanyang ilalayo sa dilang sanga-sanga. Kahirapan may danasin, di ka dapat na mangamba, kaguluhan at taggutom. Iyo lamang tatawanan, mga halimaw sa paligid, di mo katatakutan. Pagkat magiging kapanig mo, mga bato sa kabukiran, at magiging kaibigan ang hayop sa kaparangan. Ang iyong sambahayan ay ligtas at panatag. Sa iyong mga kawan, isa may di mababawas. Ang lahi mo ay di mapipigil sa paglaki. Tulad ng mga damo, ang supling mo ay darami. Tatamasahin mo ang mahabang buhay, katulad ng bungang hinog. Pagdating ng anihan, mga ito'y siniyasat at pawang katotohanan, kaya ito'y tanggapin mo para sa iyong kabutihan. Yan. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan sa chapter 5. At salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti, napakaganda po talaga nitong kwento ni Job. Pero alam niyo mga kaibigan, siyempre ang unang nakita po natin dito ay ang kaaway, walang iba kundi si Satanas, paruot parito, sabi po dito sa ating binasa. At ang lahat po ng nangyayari kay Job o nangyari ay pinahintulutan po ng Panginoon upang itest si Job kung hanggang saan po ang pag-ibig ni Job sa Diyos at kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya sa Diyos. So, dyan po muna tayo magtatapos mga kaibigan sa chapter 5 at bukas po ay nasa chapter 6 na po tayo. Alam niyo mga kaibigan, sa buhay din natin, yung kaibigan ni Job ay para bang pinipilit niya na, Job, nagkasala ka, humingi ka na lang ng tawad sa Diyos upang ikaw ay patawarin. O para na gumaling si Job, ganon. Minsan po may mga kaibigan din tayo na hindi po nila nauunawaan ang mga pangyayari sa buhay ng isang kaibigan. Minsan ay nasisisi tayo ng ating mga kaibigan, o bakit kasi baka may ginawa ka, Pero dito po sa kwento ni Job ay talagang nakita po natin na si Job po ay dumaing lang. Hindi po niya sinisi ang Diyos. Kumbaga sinabi niya, sana hindi na lang ako nabuhay, kung ganito lang naman ang mangyayari sa buhay ko. Yung parang ganun, para praise na lang po. So, normal po yun sa ating mga buhay, mga kapatid, yung dumadaing para lang maibsan yung ating kabigatan, So, alam po ng Panginoon yan lahat, kaya lang, sabi ko nga kanina, ang nakita natin dito ay hindi dahil nagkasala si Job, kundi pinahintulutan ng Diyos upang itest si Job kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya sa Diyos at kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig sa ating Panginoon. So, yun lang muna mga kaibigan, at medyo ginagabi na po tayo. I-upload ko pa po ito at sana po ay excited po tayo dito sa kwento ni Job. Medyo mahaba-haba po ito at ako rin po excited din. At nawa po ay kauhawan po natin ang salita ng ating Panginoon. Kauhawan po natin ang pagbabasa at ang mga bagay na makalangit. Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyo pong suporta dito po sa ating ginagawa sa pagbabasa ng ating salita ng ating Panginoon. At pagpalain po kayong lahat ng ating Diyos. Lahat po ng ating mga pamilya ay pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. Hanggang dito po muna mga
Kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat.